Ano nga ba ang kalooban ng Diyos? Marahil marami sa atin na naririnig itong madalas, ngunit kung magiging honest ka sa sarili mo, mahirap talaga siyang sabihin at isipin kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos. At hayaan nyo, mga kapatid, na ibahagi ko sa inyo ang sinasabi ng Matthew 7 verses 21 to 23. Kasi dito rin po binanggit na ito ang kalooban ng Diyos, at ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ang siyang papasok sa kaharian ng Diyos. At ito po ang most misunderstood and most misquoted verses in the Bible. Basahin ko lang po sa New King James Version, verse 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. In heaven po, not in earth. Your Father in heaven. Verse 22, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? Please, so dito pa lang po maririnig nyo na po ang kanilang binabanggit sa kanilang manlilika, yung kanilang mga ginawa, hindi po yung tapos na gawa ng anak ng Diyos, which is the Son of God, Jesus Christ. And verse 23 po, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Ang sabi nga po dito, ito nga po yung isa sa pinakamasakit mong maririnig pagdating ng araw kapag ikaw ay umarap sa Kanya. Pero balikan po natin yung verse 21, nung sinabi niya dito na hindi lahat tumatawag sa akin Lord, Lord ay makakapasok sa kaharian ng langit, pero ang siyang gumagawa lamang ng kalooban ng Ama, ang siyang makakapasok dito. Point number 1 na gusto ko pong share sa atin, believe in Jesus Christ para po sa ating kaligtasan, para makapasok ka po sa kaharian ng kalangitan. Sabi po kasi sa John 6:40 na ang kalooban ng aking Ama, sabi ng Panginoong Hesus, ay ang tumingin sa anak at manampalataya sa anak. Basahin nyo na lang po, ipa-flash ko rin po sa screen. Kasi sabi po dito, ang makakapasok po ay, but he that doeth the will of my Father in heaven. So gusto niyo po malaman ang kalooban ng Diyos? Tingnan niyo po kung anong action ginawa ni Jesus, kung anong salita ang sinabi ni Jesus, anong buhay ang meron si Jesus. That's the will of the Father which is in heaven. Pangalawang puntos po, know Him personally sa totoong relationship. Kailangan po natin siyang makilala, personal po. Hindi lang sa may katabi mo o sa pastor mo, but personally na makilala mo siya, ma-experience mo siya araw-araw. That's why we will seek Him first and His righteousness. Para po ikaw po mismo nakakaalam kung totoo po bang naniniwala at tumitingin ka sa anak niya. Kasi yun yung kalooban ng Diyos. So sabi nga po sa may John 14:15 na if you love Him, sabi ni Lord, if you love me, you will do my commandments, you will obey my commandments. So dun pa lang po makikita natin na yun po ay isang bunga ng tunay na nagmamahal sa Diyos. So kung mahal mo ang iyong magulang, kapag may sinasabi sila sa iyo at minsan hindi mo nauunawaan, sinusunod mo pa rin. Kasi nandun na rin po ang pagtitiwala. Kahit minsan nagdi-disagree ka, ginagawa mo pa rin. Kasi alam mo na wala silang ibang hinahangad kundi ang ikabubuti mo. Dun po nagsisimula yung totoong pagmamahal para sa ating mga magulang, ganun din po sa Diyos. Obey Him bilang bunga po ng ating totoong pananampalataya sa Kanya. So, hindi ka sumusunod sa Kanya kasi pressured ka, pero ang dahilan ng pagsunod mo kasi mahal mo siya, nananampalataya ka sa Kanya, at Panginoon mo siya. Yun po ang dahilan kung bakit ka sumusunod sa Kanya. Nangunawaan po natin. Kaya po sabi dito sa Matthew 7:22 to 23, babasahin ko lang po ulit para mas maging malinaw. And then will I profess unto them, I never knew 22 po muna pala. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, in thy name done many wonderful works? Pero bigla niyang sasabihin dito sa verse 23, I never knew you. So never, ibig sabihin po, never once. Wala pong panahon na nakilala ka ng Diyos. Alam niyo po ang dahilan, kasi hindi niyo naman po ginawa yung kalooban ng Ama. Ano yung kalooban ng Ama? Yung sinabi ko po sa John 6:40. Sa anak kayo tumingin, at siya ang bigyan nyo ng inyong pananampalataya. Maniwala kayo sa anak. Ano po yun? Yung tapos niyang gawa. His blood is enough. His body that has been broken on the cross is enough. His death is enough. His resurrection is enough. At soon He will return here sa mundong ito upang
Ipakita sa lahat ng tao na totoo siya sa kanyang salita. He is faithful to His word and His promises. So dito pa lang po makikita natin sa tatlong verses na to na kung ano ba talaga ang kalooban ng Ama. Ito po ay tumutukoy lang at nagpo-point sa anak niya, sa Panginoong Hesus. Kaya ako po sinabi po yung point number 1 natin na manampalataya tayo sa Panginoong Hesus para sa kaligtasan, para po kayo ay matulungan ng Lord na hindi na mapahamak. Hindi hayaan ng Diyos mapahamak ka kapag ikay tunay na sumampalataya na sa Kanya. Number 2, know Him personally in real relationship, kasi po baka po religious na lang po ang ginagawa nyo, ministry na lang po ang ginagawa nyo, ina-assume nyo na lang po na kilala nyo ang Diyos, pero in the end, kayo pa rin po ang nasusunod. Ang Jesus na kilala nyo ay yung ginawa nyo sa isip nyo lang, pero hindi pinakilala ng Kanyang salita at ng Kanyang banal na Espiritu. And point number 3, obey Him bilang isang bunga ng inyong totoong pananampalataya sa Kanya. Kasi po kung susunod tayo na hindi po talaga nagmumula sa pananampalataya natin, sumusunod lang po tayo kasi we're after something. We're not obeying Him because we love Him. We're just obeying Him kasi ito yung sinabi ng pastor, ito yung sinabi ng Bible, ito yung sinabi ng kakilala ko, na-convince lang ako. Pero out of love, kapag ginawa mo ang pagsunod, dito mo na po makikita na ang Diyos ay sobrang totoo, sobrang buhay, kinakausap ka, may pakialam siya sa iyo at hindi niya hayaan na mapahamak ka. Kaya walang oras, walang minuto na hindi siya nagre-reach out para sa iyo. Kaya ang gumagamit siya ng mga tao kagaya ng social media na ito upang maparating lang po sa atin na, anak, may plano ako para sa iyo at ito ang magawa mo ang kalooban ko. Ang pinaka first step, kagaya po ng sinabi ko, look unto Jesus. Believe in the finished work of the Son of God, Jesus Christ. Ito po ang inyong kay Jacob, inyong kaminsahero, nag-iwan po sa bawat isa ng Shalom and God bless. At tandaan nyo po, not just saying Lord, but surrendering to Him as Lord.